Ito yung ating last topic. Magandang gabi guys. Sana naman. Balato nyo na sa akin Balato nyo na sa amin ni Boss Mark, ni Boss M. Paki-like. Tapos kung natripan nyo, paki-share na lang din. Ito, atin sa ating panghuling topic. Sabi dito, less drama, more output. Bakit ibang-iba ang kwento sa Kamara at sa Senado? 'Di ba? Habang may nag-iingay, may gumagawa ng trabaho. Trabaho sukutan, hindi drama-ness. Parang ganon. Dito, breaking news. Guys, no? For once, tanggalin muna natin yung kulay. Wag muna DDS, wag muna kakamping, wag muna admin, wag muna oposisyon, wag muna samahan ng supot, wag muna samahan ng kabekihan. Let's talk about performance. Kasi kung empleyado ka ng kumpanya, hindi naman sinusukat ang galing mo sa dami ng away mo Sa dami ng naging kadiskusyonan mo dahil sa pinaglalabang mong opinion mo Sinusukat ka sa output. At ganun din dapat sa gobyerno. Mga kasama, napansin nyo ba, for the past few weeks, parang ang political news natin naging teleserye. Everyday may confrontation. Everyday may walkout. Everyday may press conference. Everyday may galit ako sa kanya. Galit ako kay kanito. Galit ako kay ganyan. Everyday sinasagot niya ako. Bastos. Ganun. And don't get me wrong. Maybe, you must admit, I admit, no? Nakaka-entertain din minsan yung mga kabaklaan na nangyayari. Hindi, nakaka-entertain din yung nangyayari. Pero, wait a minute. No? May tanong ako May natatapos bang trabaho? Because at the end of the day, hindi naman tayo bumuboto ng senador para maging content creator. Di ba? Hindi tayo bumuboto ng opisyal para maging episode ng Batang Quiapo. We elect them to legislate, to solve problems, to produce results. Now, here's what's interesting. Habang lahat nakatingin sa political noise, ang Kamara, no? Sa pamumuno ni Congressman Bogie D at ni Majority Floor Leader Sandro Marcos. 'Di ba? Apparently tuloy-tuloy ang pagpasa ng mga panukalang batas. And we're not talking about random bills. We're talking about measures involving education, walang S, nutrition, investments, senior citizens, energy, transparency in government. Now, whether you love Speaker Romualdez or hate him, that's your choice. Pero facts are facts. Kung may output, may output. Kung may trabaho, may trabaho. Diba? And let's be honest enough to acknowledge it. Give credits where it's due. Guys, imagine dalawang construction worker. Yung una, buong araw nagdadadakdak. Buong araw may reklamo. Buong araw rant ng rant. Buong araw may interview. Pagdating ng uwian, isang hollow block pa lang pala yung naikabit. Yung pangalawa, hindi masyadong maingay, hindi viral, hindi trending. Pero pagdating ng uwian, nakalahati ng bahay yung tinapos, nakatayo na. Now tell me, sino yung mas gusto mong bayaran exactly? Diba? Yun yung punto ko. Output matters. Kaya minsan, alam mo, natatawa ako kapag may nagsasabing impeachment lang ang ginagawa ng Kamara. Really? Then explain me. Bakit may mga education bills? Nutrition measures. Bakit may economic reforms? Bakit may healthcare initiatives? Bakit may LEDAC? Priority measures na gumagalaw. Priority measures na gumagalaw. Again, hindi ibig sabihin perfect sila, kagaya ko. Hindi ibig sabihin wala silang mali, kagaya ko. Pero fair is fair. Kapag may ginawa, sabihin natin may ginawa. Isn't that fair? Kapag wala, sabihin natin wala. Ganun lang naman dapat That's not hard, no? And here's the bigger issue Habang busy yung publiko sa personalities, nakakalimutan natin ang policies. Habang pinag-aawayan natin kung sino ang nanalo sa interview,
nakakalimutan natin kung may batas bang na ipasa. Habang pinag-uusapan natin kung sino ang mas malakas ngumaungaw, nakakalimutan natin kung mas marami ba ang natapos. Kung sino yung mas maraming tinapos. And that, no, I think, is exactly why politics sometimes becomes a circus. Because we reward noise more than result. Biruin yun, nire-rewardan natin yung mga ingay kaysa sa mga results. So, here's my challenge. The next time may politician kayong paborito, huwag niyong tanungin kung gaano siya kaingay. Kung gaano ka galing siya magsalita. Ask this, ano ang output mo? Ano yung naipasa mo ng batas? Ano yung konkretong resulta? Because in government, the scoreboard is not social media. The scoreboard is legislation. The scoreboard is results. The scoreboard is service. At mga kasama, mga mandirigma, ang taong buong araw, nagbibilang ng mali ng iba, pero wala namang sariling output, parang estudyanteng nagbabantay ng exam ng kaklase. Kasi kahit siya mismo, blanco yung papel. Hanggang, bahala kayo dyan. Kita-kits! Tinapon. Tapos na po. Ang ganda, no? Sarap tapusin ng ganun. Intense ka pa na nagdi-discuss. Biglang, paalam mga kapatid, hanggang sa muli. Kita-kits, bye for now! Ciao! Ay, malakas sapa ko ngayon, Nakapag-switch kasi ako. So anyways, guys. Diba? Dapat ganun. Less drama, more output. Diba? Dapat marami kang output kaysa hindi, diba? So, guys, sana napagbigyan ko kayo, biruin mo, binira natin ng 10 minutes. Okay yun. So, hanggang sa muli, guys. No? Kita-kits. Siyempre, guys, alam nyo naman, no? Akala ko Red Horse. Ito ang tama. Guys, ang goal natin dito, hindi manalo sa argumento. Ang goal natin dito, mas marami tayong maintindihan during the discussion. Malaking bonus na kung may tawanan. Kung natawa lang kayo, panalo pa rin tayo. Kahit magkaiba tayo ng opinyon, sana pare-pareho tayo nagmamahal sa Pilipinas, yun ang importante. At syempre, no, tandaan, ang tao marunong mag-isip, mahirap lokohin. Kaya guys, talinuhan nyo sa panunood. Pag butaw yung nagsasalita, no, o kaya paluin nyo sa ulo pag malapit sa inyo. At guys, tandaan nyo, mga mandirigma, ang taong natutulog na may makating puwet ay gigising ng may mabaong daliri. Ako po si Ban at Boy. Magandang gabi Pilipinas, hanggang sa muli. Kita-kits, bye for now. Cha-cha-cha-cha-cha.